Habang papasugod ay tuwang-tuwa si Mufan dahil hindi pa nga raw nakakagalaw ang ating bida. Hindi nito alam na nakokontrol na ulit ni Zofan ang kanyang katawan simula nung tulungan nito ni Little Gray. Inatake ni Mufan ang ating bida sa pag-aakala na mapapatay na niya ito, kaya laking gulat na lang niya noong bigla na lang siya nitong naiwasan. Minura ni Bukyofeng ang kanyang estudyante at sinabi na tumakbo na raw agad ito. Mukhang wala na nga raw palang bisa ang epekto ng lason na nasa katawan ni Zofan. Kinabahan si Mufan noong mapagtanto nito na nagpanggap lang daw pala ang ating bida. Habang tumatakbo siya ng mabilis ay nagpakawala pa siya ng mga pag-atake para hindi siya agad masundan ni Zofan. Pero mabilis lang din itong winasak ng ating bida noong ito naman ang nagpakawala ng kanyang pag-atake. Mas binilisan pa ni Mufan ang kanyang pagtakbo sa pangamba niya na baka abutan siya ng mga blade skill na nagmula sa pag-atake ni Zofan. Matagumpay niya nga itong naiwasan, kaso nga lang ay bigla na lang sumulpot sa kanyang likuran ang ating bida. Wala nang nagawa pa si Mufan nung atakihin siya ni Zofan ng malalakas at mabibilis na pag-atake. Pagkalapag ng ating bida ay sinabi nito na doon na nga raw nagwawakas ang kanilang laban. Nakumpirma na rin niya na patay na talaga si Mufan noong makatanggap siya ng notification sa kanyang War God system. Makakakuha raw siya ng dagdag na 6 stat points nang dahil sa unang beses na nakapatay siya ng isang peak advanced warlord. Nakapatay rin daw siya ng isang War God clone sa unang pagkakataon kaya makakatanggap rin daw siya ng dagdag na 50 stat points. Marami mang natanggap na stat points ang ating bida pero natuon pa rin ang pansin nito sa sinabi ng kanyang system na nakapatay raw siya ng isang War God clone. Mukhang si Bukyofeng nga raw talaga ang naririnig niya kanina at hindi lang ito isang ilusyon. Nagmadali sa pagtakbo si Nanjian noong makita nila na nanalo na ang ating bida. Habang papalapit ay sinabi ni Lu Hong na talagang napakalakas nga raw ni Zofan. Pagkalapit ng tatlo ay agad ang mga itong tinanong ng ating bida kung ayos lang ba raw ang mga ito. Sumagot si Wo Li at sinabi na maayos lang naman daw sila. Sinabi naman ni Nanjian na dahil nga raw napatay na ng ating bida si Mufan, ibig sabihin daw noon ay sa kanya na rin mapupunta ang lahat ng points nito. Sinabi ni Wo Li na sigurado na nga raw sila kung sino ang magiging kampyon sa kanilang Monster Territory Trial. Tuwang-tuwa na sinabi ni Nanjian na si Zofan na nga raw ang paniguradong makakakuha ng ikaunang pwesto. Nahiya ang ating bida noong sabay-sabay siyang batiin ng tatlo dahil siya na nga raw ang magiging kampyon ng kanilang isinagawang pagsubok. Sa kabila ng pagngiti ni Zofan ay iniisip nito na si Mufan nga lang daw ang napatay niya, at hindi ang teacher nito na siyang isang napakalaking banta. Naisip niya rin na sigurado nga raw siya na ang aura na naramdaman niya kanina ay nagmula pa kay Bukyofeng na siyang kasalukuyang Vice President ng Mercenary Association. Ito nga raw ang pinakamatindi nilang makakalaban na kailangan nilang paghandaan. Natakot ang isang lalaki kung bakit parang gumalaw nga raw ang nasa tapat nilang gusali. Sinabihan naman ito ng kanyang kasama na mukhang lasing na nga raw ito at kung ano-ano na nga raw ang nakikita nito. Sa loob ng isang gusali ay nanghihinayang si Bukyofeng dahil hindi nga raw nagtagumpay ang kanyang plano. Napangiti din siya habang iniisip kung ano nga raw kaya ang ginawa ni Zofan at bakit nakawala ito sa kanyang kapangyarihan, mukhang napakarami pa nga raw palang sikreto ang itinatago ng ating bida. Pagkatayo ni Bukyofeng ay naisip nito na hindi niya nga raw inasahan na mabibigo ang kanyang plano. Pinlano pa naman daw niya ito ng matagal na panahon pero tinalo lang siya ng isang baguhang bata. Inaamin niya nga raw na naging kampante siya at minaliit niyang masyado si Zofan. Binaliwala nga raw niya ang kanyang nalalamang impormasyon na anak ito ng dating pinakamalakas na lalaki sa loob ng Military Association, at mukhang mas magiging malakas pa nga raw ito sa kanyang ama na si Zuhui. Nabiguman daw siya ngayon pero nag-uumpisa pa lang siya sa larong ito. Simula nga raw ngayon ay ituturing na niya ang ating bida bilang kanyang mortal na kalaban. Titingnan na nga lang daw niya kung ano ang magagawa nito sa sandaling magkita na sila. Isa-isa nang nagsisipasok sa isang malaking pinto ang lahat ng mga lumahok na partisipante. Papasok na rin sana si Zofan pero may bigla itong napansin na papalapit sa kanya. Nagmakaawa ang dumating na Ghostface Wasp King at sinabi sa ating bida na sana raw ay isama siya nito. Nagtanong si Zofan sa Wasp King kung maaari ba raw itong lumabas ng Monster Territory. Sumagot ang Wasp King na sinabi nga raw sa kanya ng Ape King na hindi maaaring lumabas ng Monster Territory ang mga gaya niyang King-level monster.
Kaya nga raw inihanda niya ang special clone na ito bilang paghahanda kung sakali mang umalis siya. Natahimik na lang ang ating bida sa pinaliwanag sa kanya ni Wasp King, talagang nakapaghanda ng araw ito bago pa man ito nagpunta doon. Hindi pa pumapayag si Zofan kaya si Little Gray naman ang sunod na pinilit ng Wasp King. Pumayag naman agad si Little Gray noong mangako ang Wasp King na gagawin niya raw ang lahat ng ipag-uutos ng mga ito sa kanya. Pinayagan na rin ni Zofan ang ghost-faced Wasp King matapos nitong makumbinsi si Little Gray. Nag-aabang na sa tapat ng isang malaking lagusan ang mga personalidad na may kanya-kanyang katayuan sa Mercenary Association. Nagsalita si Director Du Ching at sinabi na ito ng araw ang oras. Isa-isa nang dumating mula sa loob ng lagusan ang mga partisipante na lumahok at nakaligtas sa naganap na Monster Territory Trial. Naisip ni Director Du Ching na hindi niya nga raw inasahan na magiging ganoon ang resulta ng Monster Territory Trial ngayong taon. Isang araw talagang mahusay at talentadong bata si Zofan, siguradong araw na isa ito sa mga magiging haligi ng kanilang Mercenary Association pagdating ng araw. Agad na binati ni Nanjian ang mga tao na naghihintay sa kanya at sinabi na nakabalik ng araw sila. Tuwang-tuwa naman sina Wo Li at Luong nang makita ng mga ito ang kanilang teacher na si Director Du Ching. Hindi na rin nagtagal at dumating na rin ang partisipante na pinakahinihintay ng lahat. Nagtaka si Zofan kung bakit napakaingay sa labas ng dinaanan niyang lagusan. Nagsipalakpak at nagsigawan ng napakaraming tao nang makita na nila ang ating bida. May bigla namang naramdaman ang Wasp King kaya agad nitong binalaan ang kanyang master na si Zofan na maghanda raw ito. Hindi maintindihan ng ating bida kung para saan ang babala ng Wasp King, pero inihanda niya rin agad ang kanyang espada noong makita niya ang pagkabahala sa mukha ni Little Gray. Hanggang sa nasagot na nga ang katanungan ni Zofan noong mapansin niya na papalapit na sa kanya si Deacon Chiang. Agad na tinanong ni Director Du Ching si Deacon Chiang kung ano raw ang binabalak nitong gawin. Agad na kumilos si Director Du Ching sa pagnanais na iligtas si Zofan, pero alam niya na hindi na siya aabot kaya sinabihan na niya lang ang ating bida na mag-ingat daw ito. Naituloy ni Deacon Chiang ang pag-atake nito, mabuti na lang at nakapaghanda agad si Zofan kaya naipangdepensa niya agad ang kanyang espada. Nawasak man ang sahig na kanyang kinatatayuan pero ginagawa pa rin niya ang lahat ng kanyang makakaya para iligtas ang kanyang sarili. Naisip ng ating bida na mabuti na nga lang daw at may natitira pang kapangyarihan mula sa Blade Aura na ibinigay sa kanya ng Heavenly Sword, kung wala nga raw ito ay baka nalagay na ang buhay niya sa panganib. Umatake ulit si Deacon Chiang at sinabi na napakawalang hiya raw ni Zofan para sirain ang kanilang mga plano, na makialam pa nga raw ito kaya nararapat lang itong mamatay. Bago pa man tumama ang pangalawang pag-atake ni Deacon Chiang ay nakarating na rin agad si Director Du Ching. Pagkadepensa ni Du Ching ay sinabihan niya si Deacon Chiang na bakit nga raw nito inaatake ang nanalo sa kanilang natapos na Monster Territory Trial. Sinabi ni Director Du Ching na isang mabigat na kasalanan nga raw ang ginawa nito. Kapag nga raw itinuloy pa ni Deacon Chiang ang binabalak nito, bilang director nga raw ng kampo ay ikukulong niya ito at kanyang papatawan ng isang napakalaking kaparusahan. Agad namang umatras si Deacon Chiang noong makialam na si Director Du Ching, sinabi niya wag nga raw sana siya nitong husgahan dahil hindi niya naman daw sinasadya ang kanyang ginawa. Idinahilan ni Deacon Chiang ang pagkamatay ng dalawa niyang juniors sa loob ng Monster Territory Trial, bilang senior nga raw ay hindi niya na raw nakontrol ang kanyang sarili noong sumagi sa kanyang isip ang dahilan ng pagkawala ng mga ito. Agad na humingi ng pasensya si Deacon Chiang at sinabi na nagpadala lang daw siya sa kanyang emosyon. Habang hinuhuli ay sinabi ni Deacon Chiang na ipapaliwanag niya raw ng mabuti sa mga association executives kung ano ang nangyari doon, nakahanda nga rin daw siyang tanggapin ang anumang parusa na ipataw sa kanya. Pinayuhan ni Director Du Ching si Zofan na kailangan daw nitong mag-ingat kay Chiang at sa Vice President ng Mercenary Association. Nang dahil nga raw sa nangyari sa Monster Territory Trial ay paniguradong si Zofan ang magiging target ng mga ito. Sumagot naman si Zofan at sinabi na lagi niya nga raw tatandaan ang paalalang ito ni Director Du Ching. Nagpaabot na rin ng personal na pagbati ang mga tao na napahanga ng ating bida. Sinabi ng mga ito na karapat dapat nga lang daw si Zofan bilang kampyon ng natapos na Monster Territory Trial. Ipinagyabang ni Director Du Ching na hindi lang daw ito isang simpleng kampyon,
dahil ito nga rin daw ang pinakabatang kampyon sa buong kasaysayan ng Monster Territory Trial mula pa nung magsimula ito. Sabay-sabay na pinuri ng maraming tao ang ating bida, bukod nga raw sa ito ang pinakabatang kampyon ng natapos na pagsubok ay ito rin ang pinakabatang War God reserved sa buong kasaysayan. Hinihintay na ng mga naging kaibigan ni Zoufan kung ano na raw kaya ang nangyari sa ginanap na Monster Territory Trial. Sinabi ni Zhu Liao na malamang nga raw ay patapos na rin ang Monster Territory Trial, sana nga raw ay nakapasa ang ating bida. Nainis naman si Ding Yiying at sinabihan si Zhu Liao na bakit nga raw parang wala itong tiwala kay Zoufan, wag nga raw nitong kakalimutan na ito rin ang tao na nagligtas sa kanya. Nagpaliwanag naman agad si Zhu Liao na napakalaki raw ng paghanga at tiwala niya sa ating bida, nagkataon nga lang daw na higit na mas mahirap ang Monster Territory Trial kumpara sa pinagdaanan nila na War God Preparation Exam. Nag-aalala lang daw siya kay Zoufan lalo na't puro Advanced Starfall Warlord ang iba pa nitong nakasabay na partisipante. Nawala na ang pagkainis ni Ding Yiying at sinabi kay Zhu Liao na tama nga raw ito. Noong unang araw ay pinlano nilang dalawa na pumuslit sa Monster Territory Hall para manood, pero pinaalis nga raw agad sila ni Director Dou Qing dahil hindi nga raw sila kwalipikado doon. Nakita ni Zhu Liao na naghihintay na rin doon ang resulta sina He Tan at Xiang Han, pero mas natuon ang pansin nila sa narinig nilang pag-uusap mula sa dalawang lalaki. Nagtanong ang isang nakahod na lalaki sa kanyang kasamahan kung narinig na ba raw nito ang balita. Kumakalat ng araw na namatay daw sa loob ng Monster Territory Trial ang walang utak na si Zoufan. Sinabihan ni Zhu Liao ang dalawang lalaki na wala raw katotohanan ang ipinapakalat ng mga ito. Mas matindi naman ang naging galit ni Ding Yiying nang dahil sa ininsulto ng isang lalaki ang ating bida, tinanong niya ang lalaking ito kung gusto na ba raw talaga nitong mamatay. Nagpaliwanag ang isang lalaki na hindi raw nagsisinungaling ang kanyang kasamahan dahil maging siya nga raw ay nabalitaan rin ito. Sinabi naman ng nakahud na lalaki na nagmula pa nga raw ang balitang ito mula sa Monster Territory Hall at halos kalahating araw na raw ang nakakalipas simula nang kumalat ito. Idinagdag pa ng isang lalaki na isa nga lang daw Intermediate Starfall Warlord si Zoufan, at normal nga lang daw kung mamatay nga ito sa loob ng Monster Territory Trial. Kukumprontahin na sana ni Ding Yiying ang dalawang lalaki pero mas natuon ang pansin nila noong marinig nila sa isang malaking screen ang anunsyo na tapos na raw ang Monster Territory Trial at ipapakita na raw nila kung sino-sino ang mga nakapasok sa ranking. Nag-abang ang lahat sa resulta noong malaman nila na natapos na ang Monster Territory Trial, nananabik na rin silang malaman kung sino raw kaya ang naging kampyon sa pagsubok na ito. Habang nagbabasa ng mga pangalan ay nagtaka si Ding Yiying kung bakit wala raw ang pangalan ni Zoufan sa top 100. Nag-alala na rin si Zhu Liao dahil wala nga rin daw ang pangalan nito sa top 50 ng ranking. Hanggang sa nagulat na lang sila noong makita na nila ang pangalan ng kanilang kaibigan. Inanunsyo sa iba't ibang bahagi ng lungsod na si Zoufan na nga raw ang itinanghal na kampyon sa natapos na Monster Territory Trial. Nagtaka si He Tan kung bakit nga raw si Zoufan ang idineklarang kampyon, maging si Zhu Liao ay hindi rin makapaniwala sa kanyang nakikita. Alam niya nga raw na napakalakas ng ating bida, pero paano nga raw nito nagawang manalo gayong lahat ng nakasabay nitong partisipante ay nasa level na ng Advanced Starfall Warlord. Natuwa si Ding Yiying habang iniisip na nagawa nga raw talaga ni Zoufan na makuha ang first place ng Monster Territory Trial, mukhang mas malakas pa nga raw ito kaysa sa inaasahan niya. Napawi ang saya ni Ding Yiying noong marinig na naman ito ang pagsasalita ng dalawang lalaki. Nagtaka ang isang lalaki kung bakit nga raw si Zoufan ang itinanghal na kampyon, bakit nga raw hindi ang kanilang boss na si Mu Fan ang idineklarang panalo. Nanggigil sa galit si Ding Yiying at sinabihan ang dalawang lalaki na ano nga raw ang mga sinasabi kanina ng mga ito, hindi ba raw sinabi ng mga walang hiyang ito na namatay na raw si Zoufan sa loob ng Monster Territory Trial. Natakot ang dalawang lalaki kay Ding Yiying kaya agad silang nagpaliwanag na napakinig lang daw nila sa iba ang balitang yon. Hindi naman tinanggap ni Ding Yiying ang paliwanag ng dalawang ito, tuturuan niya nga raw ang mga ito ng leksyon para hindi na sila magpapaniwala sa mga walang kwentang balita. Natuwa ang mga taong nasa labas nung isa-isa nang lumabas ng gusali ang mga partisipante na nakabalik mula sa Monster Territory Trial. Pagkalabas ni Zoufan ay agad nitong binati ang mga naghihintay sa kanya na sina He Tan, Xiang Han, Ding Yiying at Zhu Liao.
Agad ding inihinto ni Ding Yiying ang ginagawa niyang pagbugbog sa dalawang lalaki para sabihin ang pagbati niya sa ating bida. Lumabas si Director Do Ching sa mga naglalakihang screen at tinawag ang atensyon ng lahat. Sinabi ni Director Do Ching na tapos na nga raw ang ginanap na Monster Territory Trial. Binabati niya nga raw si Zoufan sa pagkakapanalo nito sa Monster Territory Trial Championship at sa pagiging pinakabatang kampiyon nito sa buong kasaysayan ng kanilang pagsubok. Binanggit din ni Director Do Ching na magdadaos nga raw sila ng isang malaking pagsasalo bilang selebrasyon sa matagumpay na pagtatapos ng naganap na Monster Territory Trial. Bago rin ito nagpaalam ay sinabi niya rin na sabay-sabay daw ulit nilang batiin si Zoufan. Sabay-sabay muling binati ni Ding Yiying ang ating bida sa pagkapanalo nito sa kinaharap nitong pagsubok. Nagpaabot din ng pagbati sina Lu Hong at Wo Li. Sinabi naman ni Nanjian na napakahusay nga raw ng mga ipinakita ng ating bida. Habang nanunood sa itaas ay naisip ni Director Do Ching na matapos nga raw nilang makalampas sa isang krisis ay may kukonsidera ng basag ang anumang relasyon na mayroon siya sa Vice President na si Bu Qiufeng. Mukhang malapit na nga raw maging magulo sa loob ng kanilang mercenary association. Pero hindi nga raw siya nawawala ng pag-asa lalo na't napakarami nilang grupo ng kabataan na may napakahusay na talento. Isasakay na si Deacon Chiang sa loob ng isang sasakyan patungo sa lugar kung saan ito hahatulan. Naisip ni Deacon Chiang na hahayaan niya nga raw munang mabuhay si Director Do Ching at ang walang hiyang si Zoufan, maghanda nga raw ang mga ito sa sandaling bumalik na siya doon. Nagtanong ang ating bida kay Director Do Ching kung pababayaan na lang ba raw talaga nila na makaalis ng training camp ang walang hiyang si Chiang. Sumagot naman si Director Do Ching na wala rin naman silang ibang pagpipilian. Base nga raw sa kanilang batas ay kailangan itong dalhin sa headquarters para doon ito mahatulan. Binanggit din ni Director Do Ching na naroon nga rin daw si Bu Qiufeng sa headquarters kaya malamang sa malamang ay hindi rin ito hatulan ng isang mabigat na parusa. Pinaalalahanan ulit ni Director Do Ching ang ating bida na dahil nga raw sa ganda ng mga ipinakita nito ay ituturing na ito ng kampo ni Bu Qiufeng bilang isang banta laban sa kanila. Kailangan nga raw ay mas dagdagan pa ni Zoufan ang ginagawa nitong pag-iingat sa hinaharap. Sumagot si Zoufan at sinabi kay Director Do Ching na naiintindihan niya nga raw ang payo nito. Alam na nga raw niya kung gaano kapanganib si Bu Qiufeng lalo na't nagamit na nito sa kanya ang isa sa mga taglay nitong kapangyarihan. Pinayuhan ni Director Do Ching ang ating bida at sinabi na wag na raw muna nila itong isipin, mamayang gabi nga raw ay magsaya muna ito sa kanilang idadaos na malaking pagsasalo. Kinabukasan na nga lang daw ulit nila isipin ang kanilang mga alalahanin. Matapos ang ilang oras ay sumapit na rin ang gabi, sa loob ng mansyon ng Zhu family ay nagkakaroon ng isang pagtatalo. Kinukumpronta ng isang matabang babae si Zhu Naiyan at sinabi na nagiging mayabang na raw ito simula nang maging isa na itong Grandmaster Blacksmith. Hindi na nga raw ito rumerespeto sa kanilang mga nakatatanda dahil late na ito kung dumating sa kanilang family gathering. Natawa si Zhu Naiyan at sinabi sa matabang babae na nagngangalang Zhu Lian na paano nga raw siya malilate sa kanilang pangpamilyang pagtitipon gayong halos kalahating oras pa ang natitira bago ito magsimula. Binanggit din ni Zhu Naiyan na mas pinapahalagahan nga raw sa kanilang pamilya ang titulo na pagiging isang Grandmaster Blacksmith. Ngayon nga raw na isa na siyang Grandmaster Blacksmith, ano nga ba raw ang rank ni Zhu Lian para questionin siya nito? Hindi naman nakasagot si Zhu Lian sa mga sinabi sa kanya ni Zhu Naiyan. Naisip niya lang na ano nga raw ang karapatan ni Zhu Naiyan na pagsalitaan siya ng ganoon gayong nanggaling lang naman ito sa isang pamilya na may mababang estado. Naisip niya rin na malamang nga raw ay may kaugnayan din kay Zhu Naiyan ang naging pagkamatay ni Zhu Xin, hindi niya nga raw dapat hayaan na manatili pa ito sa kanilang pamilya. Nakisali ang isang bigatilyong lalaki at sinabihan si Zhu Naiyan na isa pa rin daw sa mga elder nito si Zhu Lian, hindi nga raw maaaring kausapin niya ito ng ganoon. Kapag nga raw hindi binago ni Zhu Naiyan ang ugali nito ay nangangamba siya na baka kagalitan ito ng ibang tao. Kapag nangyari nga raw yun ay baka hindi na ito matulungan pa maging ng kanilang pamilya. Matapos pangaralan si Zhu Naiyan ay nagtanong ang bigatilyong lalaki sa kanilang master kung tama ba raw ang mga sinabi niya. Naisip ng lalaking ito na kailangan nga raw nilang humanap ng paraan kung paano nila maaalis si Zhu Naiyan sa posisyon nito sa kanilang pamilya. Nagmadali ang isang tauhan upang ihatid sa kanilang master ang balita na nakatanggap daw sila ng imbitasyon mula kay Director Du Qing ng Mercenary Association.
Namangha ang mga miyembro ng Zhou family matapos marinig ang pangalan ni Du Qing, isang araw itong war god level elite ng Mercenary Association. Pinuri nila ang kanilang master dahil isang araw malaking karangalan ang makatanggap ng isang imbitasyon mula sa isang napakalakas na war god. Nabasa ng pinaka-master ng buong Zhou family na iniimbitahan sila ng Mercenary Association sa isang malaking pagsasalo na idinaos para sa mga nanalo sa natapos na Monster Territory Trial.